know we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home. Yeah, we are never ever going home. Yeah, we are never ever going home. So what's up guys, panibagong vlog na naman. Ngayon pala ay magpapampanga Tarlac ride kami. At base sa nakasanayan, syempre day off namin, December 1. Kaya nakapagplano kami mag-ride ngayong linggo. 4 AM na madaling araw nga pala kami umalis. At dito kami sa Jade Blue Bukawe para magpagas. At shoutout nga pala kay Boss Brian ng KYT Team Philippines Bulacan Chapter. Nung nagpagas kasi ako ay nakita niya yung sticker ko at nakilala niya ako. So dito nakalagpas na kami sa arko ng Pampanga at nandito na kami sa Apalit. At yan, habang nasa stoplight ay titingnan ko sila para makita sa camera. At nagdire-diretso lang ang aming biyahe dito sa Pampanga at madilim pa rin. Dito ay lumiko na kami banda sa SM Downtown at papunta sa Florida Blanca. Masaya talaga mag-ride kapag ganitong madilim pa at madaling araw. At makikita mo yung mga ilaw. Katulad dito, ang ganda dito kasi ilaw na nakakabit sa kalsada sa gilid na kulay green. Ayan, kita nyo naman parang Christmas lights, diba? At dito ay huminto muna kami sa McDo Guagua. At dito kami mag-almusal. Wala na rin kasi masyadong ibang bukas pa na kainan kapag diniretso namin. Almost 30 minutes na lang din bago makarating sa Dal's Farm. Ito yung pinakamalapit yung nandun na sarado eh. Yung McDo na nandoon na nakita mo. Meron McDo doon, kaya lang open 10:30 AM pa eh. Doon sa sa Dal's, gaano kalayo ba dito? 15 kilometers yung nakalagay dito. So 30 minutes mula dito yung 30 minutes mula dito yung take out or kakain tayo tapos magkakape na lang tayo doon. 6:30 ang bukas doon, alam ko eh, sa Dal's. Ang biyahe natin mula dito hanggang doon 30 minutes na lang. 30 minutes. Oo. Pero maganda kasi doon tayo kakain. Gusto mo? Wala na ba kayong space sa At yun, napag-usapan na lang namin na dito na lang mag-almusal. Na rin naman kasi namin madadala yung pagkain doon dahil puno na rin ang compartment. At di ba nakaparada na tayo dito? Doon tayo kain sa Jollibee. Dito ay ma-order na kami ng pagkain. Oo, ano order nyo? Isang talent na ito eh. Dagdagan nyo. Sige pa. Wag. Mali. Dito nilalagay yun, oh. Ayan, ganyan. May selfie pa daw yan. Dito ay hinilera muna namin ang aming mga helmet, KYT, SEC, at Spider. Sa susunod, abangan nyo yung kay Sir Johnny. Blue Ranger. Red Ranger. Graduate na tayo dyan. Ito ang almusal ko. At ito naman ang kay Kaloy. Ang hinihintay na lang namin ay kay Lanel. At ito, kainan na muna. Dahil mamaya maya ay lalargan na kami papuntang Dal's Farm. At pagkatapos kumain ay lumarga na nga kami. Dito ay inabutan na kami ng liwanag. At 6:30 na nga pala. At 30 minutes ang biyahe namin papuntang Dal's Farm. At syempre bago malis ay picture muna. At yan ang mga picture namin bago umalis dito sa McDo Guagua.
Kapag talaga maaga pa ang oras ay sobrang payapa mag-ride. Bukod sa wala pa masyadong sasakyan sa kalsada ay malamig-lamig pa rin. At dito ay magpapagas muna si Kaloy. Ganda talaga ng daan dito Palubao dahil sobrang lawak ng kalsada. Pati na rin yung mga gas station nila malalaki din. Dito ay dumiretso na ulit kami at malapit-lapit na kami sa destinasyon namin. At ang pupuntahan nga pala namin ay ang Dals Farm dito sa may Florida Blanca. Maganda dito kasi ito ay isang flower farm at may mga kape sila dito. Relaxing ang place at nakakaginhawa talaga ng pakiramdam. Dito ay nakalagpas na kami sa arko ng Barangay San Pablo dito sa Lubao First. At dire-diretso lang ulit ang biyahe. At ang ganda-ganda ng kalsada dito dahil halos puro straight ang daan dito. Lalo na sa ganitong oras ay wala talaga pag masyadong tao. Kaya kung napapansin nyo ay nakakapagmabilis kami. Pero syempre maingat pa rin naman kami. Dahil bilang rider ay kailangan maging alerto pa rin sa bawat oras. At dito ay pumasok kami sa maikling shortcut. Hindi pa siya sementado, talagang lupa lang siya. Actually, may ibang daan. Kaya lang masyadong malayo ikutan eh. Lalo yung isa, yung nasa likod natin. Sabi ko, ang pogi natin. Hindi. Kako, bagong linis tapos dito. Buti ka mo, hindi umulan. Kung umulan, edi putik. Merong ibang may ibang daan, kaya lang, malayo. At ayun, nakarating na kami dito sa Dals Farm sa may Florida Blanca at nakaparada na kami dito. Small farm cafe lang siya pero napaka-solid. Hello! At yan, ang ganda ng tanawin at ang gaganda ng mga bulaklak. Nakaka-relax talaga dito. At ito nga pala yung mga drinks nila. May coffee base at may non-coffee base. At ngayon ay magiging photographer muna tayo nila Joms at Nel. Mukhang nagpi-prenup na sila dito. Upo naman kayong kasad kanina. Sige yan, pwede yan. At dito hawak ni Sir Johnny ang kanyang caramel macchiato coffee na in-order. Ayan po, moments ni Sir Johnny. Only shot bago inumin. Ang ganda naman ng ano na yun. Sa layo-layo ng biniyahe ay isang kape lang yung binili para lang dito sa magandang view. Commercial break muna guys. Send mo sa akin. Lagyan natin background music. Ito ang Dals Coffee. Masarap na, maganda pa ang view. At dito ay si Sir Johnny na ang pinaka-subject ni Nel para sa photography. Angas mo cool mo Cool kid ka boy. Mag-reply siya doon. Sa kabilang table namin ay may cute na aso pero mukhang galit siya. At dito ay nagmo-moments muna kami ni Nel. Kaya sorry Joms, sa akin muna siya. Dito kahit mga tinola ay manok pala ay kinuhanan ko ng video dahil sobrang cute. Ang couple sa Talahiban. At yun, lumarga na ulit kami at ang susunod na destination namin ay ang Sacobia River Bridge na nagdudugtong sa Clark at Tarlac. Actually, sa lahat ng mga pinupuntahan na destination namin ngayon ay puro sa Facebook ko lang nakikita. Dahil na rin sa iba't ibang vlogger na nakapunta sa mga iba't ibang pasyalan. At yun, nagkakaroon kami na idea na itry yun. At andito na nga pala kami sa bandang Clark, Pampanga. At kung mapapansin niyo ay ito yung parang tinaguriang Korean town. Maraming mga Korean foods dyan. At yun, nakapasok na kami dito sa bandang Clark Airport. At dire-diretso lang ang aming biyahe. Sobrang ganda ng kalsada dito. At sobrang maigpit din dahil may speed limit sila na 60 km/h. May
speed limit dito ah. Speed limit, 60. Dito nga pala sa Clark ay kung mapapansin niyo ay parang sa ibang bansa yung kalsada. Dahil na rin sa sobrang ganda at linis dito. Karamihan dito ay talagang mayayaman. At ito, nadaanan nga rin pala namin ang Air Force City dito sa Clark. Ganda dito, no? Parang sa ibang bansa, no? Oo, ganun, no? Dito ay malapit na kami. Kung first time ka na pupunta dito at wala kang maps at wala kang masyadong kasabay na nakamotor, ay talagang maliligaw ka. Dahil kung mapapansin niyo dito sa papasokan namin ay papuntang Esitex. Mapagkakamalan mo talagang expressway siya. Pero yun pala ay medyo malayo pa yung expressway at ito yung nagdudugtong sa Clark at Tarlac. Kaya ng mga oras na to na kami lang yung nandito dumadaan ay para talagang nasa expressway ka. At ito na nga pala yung runabout at pagkaliko nito ay papuntang sa Cobia Bridge na. Kung mapapansin niyo sobrang lawak at wala masyado pang dumadaan dahil halos bago lang din tong kalsadang to. Nalaman ko lang rin to dahil dito rin nag-ride ang Goa o ang Girls of Aerox nung nakaraan. Kaya shout out sa mga Girls of Aerox. At yan, sobrang lawak at sobrang ganda ng tulay. Talagang may maipaglalaban naman talaga tayo sa ibang bansa, diba? At ito, tamang record muna. Chill. At andito na kami sa dulo ng bridge at tatabi muna kami para mag-picture. At kukunin na ni Nel ang kanyang maiwagang sandata para pitikan kaming lahat. Ito nga rin pala yung record ko nung papunta sa dulo. At ito, tamang pwesto na. At si Kaloy ang may hawak ng camera ngayon. At ang ganda talaga ng bridge. Sa kabilang kalsada naman ay may mga nakatambay din ng mga bikers. At mukhang nagpapahinga rin sila dito. At pagkatapos ng lahat ng mga pitikan ay diretso na ulit kami. At babaybayin namin ang kahabaan ng kalsadang to. At may mga part na mga kita mo ay bagong gawa pa lang pero tapos na siya at nadadaanan naman na. At ang ganda ng kalsada dahil solid talaga. At may mga nakasalubong rin pala kami na grupo ng mga Honda Civic. At sobrang solid ang gaganda ng mga setup nila. Sayang lang din at di ko nakuhanan sa camera ko. Ang susunod nga pala na pupuntahan namin ay ang Monasterio de Tarlac. At medyo malayo pa ng konti yan dito. Kaya ito, hine-enjoy muna namin ang kahabaan ng kalsadang to. Dahil halos kami lang talaga yung dumadaan dito. Pero maya ay may mga sumasabay na rin ng mga kotse. Dito ay may speed limit pa rin na 60. Para na rin sa kaligtasan ng bawat lahat. Pero dito banda ay di mo talaga rin maiiwasan na magmabilis. At wala rin naman kasing masyadong bantay. Kaya kailangan mo rin naman i-test yung abilidad ng motor mo, diba? Pero number 1 rule pa rin ay ang maging alerto at maging maingat tayo sa lahat ng oras. Wala talaga akong masabi sa sobrang ganda ng kalsada dito. Pati na rin sa kuha ko sa kanila, sa mga kasama ko. Kay Kaloy, kay Lanel, at kay Sir Johnny. Dito ay nagkukulitan pa kami nila Nel na mag-jack and boy. At natalo ko siya. Joke lang, hindi ko rin alam kung sino nanalo. At yun, larga na ulit kami. At dito ay tinas na namin ang bilis ng aming mga motor. At yan, tamang chill pa rin. At yun, nandito na kami sa entrance ng Monasterio de Tarlac at papasok na kami.
Dito nga pala ay may parking fee na 20 pesos per motorcycle. 4 sir. At pagpasok mo, ito ang bubungad. Marami na ring mga nandito at mga namamasyal ng mga pamilya o barkada. Tulad na lang din dito, sobrang daming mga nakaparadang motor. Pahirapan din talaga maghanap ng parking. Pero nakakakita pa rin naman kami. At ito, tamang bili muna ng souvenir para naman syempre meron tayong patunay na nakarating tayo dito. Monasteryo dito. At pag-akyat mo, ito ang bubungad na view. Dito ay makikita mo yung mga bawat bundok. Sobrang lawak at sobrang berde talaga. At may nakita rin pala kaming mga pusa dito. Ang gaganda ng lahi nila. Sige, hanapin mo yung wala. At dito na rin pala kami nananghalian. Ang pinili namin ay ang rice bowl at sisig ang pinakaulam namin. At yan, sa mga gusto magkape ay meron din sila. Dito pala kami nakapwesto at kitang-kita yung view dito sa lugar na to. Binisita na rin namin yung simbahan nila at ang ganda sa loob. At pagkatapos namin sa Monasterio de Tarlac ay dumiretso na kami dito sa may Goshen Resort sa Bamban, Tarlac. Dito ay may entrance fee na 100 kung sightseeing lang. Pero kung gusto nyo naman din maligo ay 250 na bawat tao. Saan pa para? Dito ay papunta na kami sa resort. Mag-swimming. Ito po yung walang tsinelas. Yawa. Baliktad na pa ngayon, last time ako Bamban Tarlac. Hindi ko alam. Sabi. Dito nga pala sa Goshen Resort ay hindi basta-basta resort. Dahil dinarayo itong lugar na to dahil sa Malagris na tema at Greek mythology na estilo. Mata ba basta dyan? Alon, kabila. Dito ay nauna na kami ni Sir Johnny magtampisaw. At masarap mag-swimming dito dahil konti lang yung tao. At parang mala-private resort lang siya. At kung mapapansin nyo, dito pa lang pang Greek mythology na yung mga disenyo. Dito ay lumubog na rin sila Mel, sila Kaloy at Joe. Dito tamang kwentuhan at kulitan lang. Di ba? Kinakain na ng vitamins. Sabi nga vitamins. Pang-maintenance. May pang-multivitamin. Isang piraso pa. Atin natin sa lima. Diba? Lima naman tayo ah. Ito dalaw. Una, hindi ko rin alam. Alam mo yun yung tawag doon? Kasi di ba meron sa tapat sa MDH, sa may baka? Oo, meron po yun. Hindi ko alam na Roscas mo na tawag. Pero alam ko lang, para siyang inihaw na pre, dapat ihaw. Saka kasi maliit lang siya. Sabi na. Pagkatapos namin maligo ay nag-group picture na kami. Last picture pala. Loy, usod ka dito, Loy. Kay Jones. Straight body. Kami na lang ni Sir Johnny sa bungad. Sarap na lang tayo, sir. Sarap. Sarap ng dalaw. Siya yung naging sa babae ko. Ba't parang ako yung nag-sponsor ng ano bigla? Thank you sa sponsor. Sa picture lang yun. At nilibot na rin namin yung resort para kumuha ng iba't iba pang mga litrato. Dito pa lang kitang-kita mo na yung Coliseum, yung mga Greek mythology na estilo. Grabe, sobrang ganda. May mga naabutan din kami dito ng mga nagpipictorial para sa debut. Men. Kuway. Dito ay sobrang daming tao na nagpapapicture at sobrang ganda talaga dito. Ito nga pala yung loob ng Coliseum.
At meron nga palang inaayos dito, mukhang magkakaroon ng event dito mamayang gabi. Ito na naman kayo? At dito na nagtatapos yung vlog ko. Sana nagustuhan nyo yung mga pinuntahan namin. At see you sa mga susunod pang vlog. Lagi nyo tatandaan na mag-ingat lagi sa pagmamaneho at maging alerto sa bawat oras. Kaya ride safe sa lahat ng mga nagmumotor dyan. Please like and subscribe my YouTube channel and hit the notification bell. Like and follow na rin my FB page. And see you!